أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفدا إن شاء الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا ذكر الموت فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيا الله قلبه وهون عليه الموت سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Tayo'y nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat muli natin nasaksian ang kanyang buwan, ang buwan ng Ramadan, kung saan ito ay punong-puno ng baraka, punong-puno ng magpira at rahma na kanyang ipinagkaloob sa kanyang mga alipin. Naway tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagsusumikap na tuparin ang ating mga tungkulin sa kanya, kabilang ng pag-aayuno, pagdarasal at paggawa ng mabuting gawain sa buwan ng Ramadan. Isa sa pinakamahalagang gawain maaring isagawa sa buwan na ito o kahit sa iba pang panahon ay ang pagpapalalim natin ng ating kaalaman sa relihiyon. Dapat nating mas mapalalim ang ating pag-unawa at pananaw sa ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ng Imam Baqir alayhi salatu wassalam, Qimatu kulli imri'in wa qadruhu ma'rifatuh. Ibig sabihin ang halaga o ang katayo ng bawat tao ay nakasalalay sa lalim ng kaniyang kaalaman at pagkilala, ang ma'rifah. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa ma'ad o ang muling pagkabuhay. Ang ma'ad ay isang mahalagang paksa sa ating reliyon dahil isa to sa usuluddin o ang pangunahing bahagi ng ating pananampalataya. Sa Islam, mayroon tayong 5 usuluddin. Una, ang tauhid. Pangalawa, ang adl. Pangatlo ay ang nubuwa. Pang-4 ay ang imama. Pang-5 at ang panghuli ay ang ma'ad. Sa pananaw ng Islam, ang ma'ad ay tumutukoy sa araw ng pag-uhukom kung saan ang lahat ng mga tao ay muling bubuhayin at uhusgahan batay sa kanilang mga gawa dito sa mundo. Ngayon, ang aklat na ating gagamitin para sa talakayan na ito ay ang libro ni Sheikh Muhammad Ar-Ridha Al-Mudaffar na pinamagatang Aqaidul Imamiyah sa paksang Al-Ma'ad. Ito ay mahanap natin yung English translation nito sa internet na pinamagatang The Faith of Imamiyah Shia at mayroon ding series na lecture si Sheikh Shumali na mahanap natin sa kanyang YouTube channel. Ngayon, bakit itong napili nating talakayin? Itong patungkol sa ma'ad. Una, ito ay minungkahi sa atin nating mahal na Sheikh Mastura, Afidahullah. Pangalawa, ito ay nakakatulong sa mga mananampalataya na maunawan ang kanilang pananampalataya sa araw ng paghuhukom patungkol sa Yawmul Qiyamah. Kung saan ang lahat ng tao ay muling mabubuhay at usgan batay sa kanilang mga gawa. Pangatlo, sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap dito sa mundo, ang paniniwala sa ma'ad o muling pagkabuhay ay nagbibigay ng pag-asa at aliw sa mga tao na mayroong buhay pagkatapos ng kanilang kamatayan. Pang-4, ang pag-aaral ng muling pagkabuhay, ang ma'ad, ay nag-udyok sa mga mananampalataya na talakayin ang mas malalim na aspeto ng kanilang pananampalataya tulad ng likas na katangian ng tao, kalikasan ng kanilang kaluluwa, katawan at layunin nila sa kanilang buhay. At ang konseptong ma'ad ay nagbibigay ng moral na gabay sa mga tao pang mamuhay ng tapat at makatarungan. Alam nila ang kanilang mga aksyon ay mayroong ihinatnan sa inaharap. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Man kana yuridu harthal akhirah, nazid lahu fi harthihi, wa man kana yuridu harthad dunya, nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kung sino man ang umasam ng pag-ani
pag-ani ng gantipala ng kabilang buhay. Sinabi ng Allah, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fil arthihi. Aming daragdagan para sa kanya ang kanyang pag-ani ng gantipala. Wa man kana yuridu harsal dunya, at kung sino man ang umasam ng pag-ani ng kasiyahan ng mundong ito, nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Aming ipagkakalob sa kanya ang anumang naitakda para sa kanya, ngunit wala siyang nakalaang mabuting bahagi sa kabilang buhay. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahun wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirah lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. At itong makamundong buhay ay isa lamang pag-aliw at paglilibang. Wa inna ad-dara al-akhirah, katotohanan ang tahanan ng kabilang buhay, yan ang walang hanggang buhay kung ito ay kanilang mababatid lamang. Mga kapatid, ang pag-aral ng muling pagkabuhay ay hindi lamang isang theological na paksa, kundi isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay at pag-unawa sa ating pananampalataya. Ito ay nagtuturo sa atin na pahalagaan ng buhay, maganda para sa inaharap at tugunan ng ating mga espiritual na pangangailangan. Ang pag-aral sa muling pagkabuhay ay mahalaga dahil ito ay nagpapaalala sa atin ng katotohanan ng kamatayan. Bakit natatakot ang mga tao sa kamatayan? Maraming tao ang natatakot sa kamatayan dahil sa kawalang kaalaman tungkol sa kung ano ang mangyayari sa kanila pagkatapos ng kanilang kamatayan. At ito'y nagdudulot ng takot at pangamba para sa kanila. Ang bawat tao ay aharap sa pagsusuri sa kanilang mga gawa sa araw ng Yaumul Qiyamah. Ito ay maaari ding mabuo mula sa pagninilay sa mga bagay na hindi nila nagawa o mga pagkakataong hindi nila nasulit dito sa mundo. Kaya sila nakagagawa ng mga kasalanan. Wa athara al-hayata ad-dunya, at igit na pinagtutunan o pinili ang buhay sa mundong ito. Sinabi pa sa isang aya, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Ngunit ang tao ay nagnanasang magpatuloy sa paggawa ng mga kasalanan. Ito ang dahilan kaya yung iba ay natatakot mamatay dahil sa kanilang mga kasalanan. Subalit para sa mga mananampalataya, sa mga mu'minin, para sa kanila ang kamatayan ay isang magandang pagkakataon upang makatagpo nilang propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam at ang Ahlul Bait alaihimussalam, at may parating sa kanila ang mabuting balita. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Yung mga kinuha ng mga anghel sa kamatayan, habang sila ay mabubuti, itong mga mu'minin, sasabihin sa kanila ng mga anghel, Salamun alaikum, sumainyo ang kapayapaan. Udkhulul jannah, subhanallah. Magsipasok kayo sa paraiso. Ito ang sinasabi ng mga anghel sa mga mananampalataya. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Pumasok kayo sa paraiso ng dahil sa kabutiang lagi ninyong ginagawa nung nandun kayo sa mundo. Makikita din natin sa Ziyaratul Aminullah, ating ipinagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi natin, Allahumma faj'al nafsi mutmainnatan biqadrik, hanggang sasabihin natin na mushtaqatan ila farhati liqa'ik. Subhanallah. Pinapanalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, Allahumma faj'al nafsi, gawin mo ang aking sarili, ang aking nafs, mushtaqatan ila farhati liqa'ik, na ang aking nafs ay nananabik, nasasayaan na makasama ka, makita ka, makatagpo ka. Ito lang yung way natin, yung kamatayan, para makamtan natin yung gantipala na inahanda sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, tayo ay manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na dito sa buwan ng Ramadan, ng Allah subhanahu wa ta'ala, siyang lumikha ng kamatayan at buhay. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bilang mga Muslim, dapat nating palagi ang tandaan ng kamatayan at magsisi sa ating mga kasalanan. Ang kamatayan ay isang hindi maiwasan na bahagi ng ating buhay. At ito ay dapat magbigay inspirasyon sa atin upang magpakabuti. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kullu nafsin dha'ikatul maut,
thumma ilayna turja'un. Bawat kaluluwa ay makakaranas ng kamatayan. Pagkatapos sa amin kayo ay muling babalik. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akthiru dhikral maut. Paraminin niyo ang pag-alala sa kamatayan. Fama min 'abdin akthara dhikra illa ahyallahu qalba wa hawwana 'alayhi al-maut. Dahil sa bawat taong nag-aalala sa kamatayan, ay bubuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaniyang puso at gagaan ang kamatayan para sa kanya. Kaya ipinapayo sa atin na magziyarat sa mga punto ng ating mga mahal sa buhay, magbigay galang sa kanila, iminungkahi din sa atin na magdalo sa mga janaza, magdua para sa mga patay. Halimbawa, magsalatul mayyit, sumali sa salatul mayyit na ginagawa, magsalatul wahsyat, magsulat ng wasiya, magdua pagising natin sa umaga at sabihin natin alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi li ahmadahu wa a'budah. At bago tayong matulog, ating binabasa at pinapanalangin, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ang lahat ng mga ito, mga kapatid, ay nagpapaalala sa atin ng kamatayan. Kaya huwag nating kalimutan ang kamatayan ay bahagi ng ating buhay. Inshallah, sa susunod na episode, ating tatalakayin ang ma'ad. Mayroon bang kabilang buhay? Kung mayroon, paano natin ito mapapatunayan? Bakit ba mahalaga ang ma'ad sa ating buhay? Paano ba ang muling pagkabuhay? Inshallah, tayo magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ghafarallahu lana wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina hayata Muhammadin wa ali Muhammad wa amitna mamata Muhammadin wa ali Muhammad wa la tufarriq baynana wa bayna Muhammadin wa ali Muhammadin tarfata 'aynin abada wa fil akhirati syafa'ata Muhammadin wa ali Muhammad. واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد وادخلنا في كل خير أدخلتهم فيه وأخرجنا من كل سوء أخرجتهم منه وصلى الله على محمد وآل محمد.